Tahimik lang kaming nakaupo sa couch. Kanina pa siya nakayakap lang sa akin at ayaw akong bitawan. Hinayaan ko na lang siya dahil wala naman akong ibang magagawa para gumaan ang nararamdaman niya. Nakarinig ako ng katok mula sa pinto at maya-maya ay nakita kong pumasok ang mag-asawang Montclair. Kaagad na napatingin si Mrs. Montclair sa anak at naiiyak na ngumiti. "Rafa, nandito ang parents mo." Wika ko. Narinig ko itong mahinang umi-NGOs bago kumalas sa pagyakap sa akin at napatingin sa mga magulang niya. Hinawakan nito ang kamay ko at hinila ako patayo. Sumunod naman ako at lumapit sa mga magulang niya. "Mom, Dad, this is Lorraine." Pagpapakilala nito sa akin nang makatayo siya. Bahagyang ngumiti si Rafa nang mapakilala niya ako sa mga magulang niya. Yamakap ang mami niya sa akin, "Thank you at pumunta ka." Naiiyak na sabi ni Mrs. Montclair. Ngumiti ako sa mami ni Rafa nang kumalas ito sa pagyakap sa akin. Ngumiti rin ang daddy ni Rafa sa akin at niyakap ako. "Thank you, hiha," ani Mr. Montclair. "Walang anuman po," magalang na sagot ko. Maya-maya pa ay umalis na ang mag-asawa. Napatingin ako kay Rafa, bakas na bakas pa rin sa mukha nito ang pagod. Ang mata nito ay inaantok na rin kaya hinila ko na siya patungo sa kama. "Matulog ka na," ani ko. Umiling ito at umupo sa kama. "I don't want to sleep yet." Napabuntong hininga ako. "Pinipigilan mo lang ang antok mo, sleep, Rafa. Pagod na pagod ka na." Nakatayo ako sa harapan niya habang siya ay nakaupo sa kama. Hinaplos ko ang nangangitim nitong eyebags. "I'm not tired, baby," pagsisinungaling nito. Napailing na lang ako. Naglakad ako patungo sa couch at kinuha ang bag ko. Pagkatingin ko sa kanya ay nakita ko ang takot sa mga mata niya. "Are you leaving me?" "Hindi, may ibibigay lang ako sa iyo." May kinuha akong maliit na picture frame sa bag ko at lumapit sa kanya. "What's that?" takang tanong niya. Inabot ko ito sa kanya. Nang makita niya kung ako ang nasa picture frame ay saglit itong natigilan at napatingin sa akin. Siya ang nakita ko sa panaginip kong nagpakilalang anak natin, ani ko at umupo sa tabi niya. "Magkamukha kayong dalawa." Hinaplos nito ang mukha ng bata sa picture frame. "She's so beautiful just like you." Napangiti ako sa sinabi niya. "You drew her." Tumango ako. "Oo, sa'yo na yan." "She does not have a name yet." Malungkot na sabi nito at tiningnan ako. "Let's name our angel, baby." Hinawakan ko ang picture frame at napangiti. "Rafaela. That's a beautiful name, I like it." Mahinang sabi niya. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Oo, kasing ganda niya. Niyakap ako ni Rafa ng mahigpit. Ramdam ko ang mabibigat nitong paghinga. "She's our guardian angel now." Napatango ako. "Siya ang magbabantay sa iyo kapag wala na ako sa tabi mo, Rafa." "Matulog ka na, Rafa." "Okay, let's sleep." Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at humiga sa kama. Umusog ito para bigyan ako ng space. Humiga ako sa tabi niya at umunan sa bisig niya. He snaked my right arm around his waist. "I miss you so much, baby," bulong nito nang may akap ako. Hinalikan nito ang ulo ko. "Good night, baby." "Good night, Rafa," sagot. Hinaplos ko ang likod niya. Hindi rin nagtagal ay nakatulog na ito. Napangiti ako at mahigpit ko siyang niyakap. Rinig ko ang mabibigat nitong paghinga at malakas na kabog ng dibdib niya. Pagkagising ko kinaumagahan ay tulog na tulog pa rin si Rafa sa tabi ko. Napakapayapa ng itsura nito habang natutulog. Marahan kong hinaplos ang mukha niya bago ko kinalas ang pagkakayakap niya sa akin at dahan daw ang bumangon para hindi ko siya magising. Maingat akong pumasok sa banyo para hindi ako makalikha ng ingay. Nagmumag ako doon at naghilamos. Pagkatapos kong magawa ang pakay ko sa banyo ay lumabas na ako. Kinuha ko ang bag ko at sa huling pagkakataon ay tiningnan ko ang mukha ni Rafa. "Follow Rafa," mahinang bulong ko at lumabas na ng kwarto. Mabibigat ang mga paa kong naglalakad. Nang pahakbang na ako sa hagdan ay natigilan ako at napalingon ako sa gawin ng kwarto kung saan ko iniwang natutulog si Rafa. Pinunasan ko ang tumulong luha mula sa mga mata ko at nag-umpisa na ulit akong humakbang pababa. Hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos sa kanya at hindi niya man lang ako nakitang umalis. Pero okay na ito, at least, hindi ko na siya makikitang nahihirapan sa pag-alis ko at hindi niya na makikita ang pag-iyak ko.
Hinuyam ko ang kamay ko at marahang pinahid ang luha ko. Bakit ba ayaw tumigil nito? Natigilan ako nang makita ko ang parents ni Rafa na nakatingin sa akin. Kinagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak ko pero taksil ang luha ko. Mabilis na lumapit sa akin ang mommy ni Rafa at niyakap ako. Lorraine, hiha, tawag sa akin ni Mrs. Montclair. Sorry po, sorry, umiiyak na sabi ko. Niyakap lang ako nito ng mahigpit at hinaplos ang buhok ko. Maraming salamat at pinuntahan mo ang anak namin, pasensya ka na kung nasasaktan ka ngayon. Kailangan ko na pong umalis, baka magising na siya. Ani ko at kumalas sa pagyakap kay Mrs. Montclair. Pinunasan ko ang mukha ko na basang-basa ng luha at ngumiti sa mag-asawang Montclair. Pilitin niyo po siyang kumain at matulog ha. Sabihin niyo po alagaan niya ang sarili niya. Pakisabi na lang din po na umalis na ako. Garalgal ang boses na sabi ko. Naluluhang tumungo si Mrs. Montclair sa akin. Ipapahatid na kita, hiha, ani ni Mr. Montclair. Umiling ako, magta-taxi na lang po ako. Ipapatawag na lang kita ng taxi sa guard, hiha. Huwag na po, Mrs. Montclair. Maglalakad na lang po ako. Maraming salamat po. Mabilis akong tumalikod para hindi na hamaba pa ang usapan namin. Hindi na dapat kami magkita ni Rafa. Kailangan ko nang makaalis dito. Hindi naman nila ako pinigilan pa. Pagkalabas ko ng gate nila ay sakto namang may huminto na taxi at lumabas doon si Ate Letty. Kuya, sasakay po ako. Ma'am, aalis ka na. Tumungo lang ako kay Ate Letty at hinawakan ang pintuan ng taxi at sasakay na sana ako nang marinig kong may malakas na sumisigaw. Lorraine, Lorraine, lamandes ang luha ko. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng pintuan at napapikit. Baby, sandali lang. Kuya, sandali lang po ha. Tumungo naman ang driver sa akin. Pinunasan ko ang luha ko at tumikim. Humarap ako at saktong ring nasa harap ko na si Rafa at mahigpit akong niyakap. Rafa, bulong ko. Damn baby, don't leave me like this. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mga mata. Pinunasan niya ang luha ko. Aalis na ako ha, napalunok ako ng mariin. Please, take care of yourself, okay? Masuyo nitong sabi, I will get better for you. Gawin mo yan para sa sarili mo. Salamat at inalagaan mo ako kagabi, malungkot itong ngumiti sa akin, thank you for giving me our dog there's portrait. I will miss you, baby God. How can I let you go? Umiiyak lang akong nakatingin sa kanya. Kinakabisado ko ang mukha niya. This is hard, baby, sana kapag okay na ang lahat ay pwede pa tayo. Tumungo ako sa kanya kahit walang kasiguraduhan iyon. Huwag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Bilin ko sa kanya. Hinaplos ko ang mukha niya. Hinawakan nito ang magkabilang pisens ko at banayad akong hinalikan sa labi. Tumulo ang luha niya sa pisens ko. Tinapos niya ang halik at pinagdikit ang noo namin. Goodbye Lorraine, you can go now. Garalgal ang boses nito. Alam Rafa, bago ako sumakay sa taxi ay binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Pagkaalis ng taxi ay tinanaw ko na lang siya sa side mirror. Nakatingin lang ito sa papalayong taxi. Bumuhos ang luha ko. Hindi ko na pinansin si Kuya Driver at umiyak lang ako. Ma'am, tissue po. Inabot nito sa akin ang tissue at kinuha ko naman ito. Pagsubok lang po yan, ma'am. Malalagpasan nyo rin yan at darating ang panahon na pareho na kayong magiging masaya. Salamat po, kuya. Pagkalipas ng ilang linggo, ay napagpasyahan kong maghanap ng school kung saan ay mura ang tuition fee. Luckily nakapasa ako sa entrance exam at nag-apply ako for full scholarship at natanggap ako dahil mataas naman ang grado ko noong high school pa ako. Kung magiging dependent ako sa allowance na ibibigay sa akin ay kulang ito kaya naghanap ako ng trabaho kahit waitress lang. Mabuti at natanggap ako sa isang restaurant at ang maganda pa roon ay walking distance lang ito sa school na papasukan ko kaya hindi na ako mahihirapan. Ang problema ko lang ngayon ay medyo may katagalan ang biyahe dahil maiipit ako sa traffic araw-araw. Ngayong wala pa akong pasok ay naka full time ako bilang waitress at kapag may kulang na staff ang restaurant ay ipinipresinto ko kaagad ang sarili ko para mabilis akong makaipon. Mabait ang manager ng restaurant na ito at naiintindihan niya ang sitwasyon ko kaya sobra ang pasasalamat ko sa kanya. Malaki-laki rin ang sahod ko rito at nakakadagdag din sa ipon ko kapag malaki ang tip na nakukuha namin.
Lorraine, Table 11. Ani Ate Glo. Pagkatapos nito ay 1-hour lunch break ko na. Kinuha ko ang tray at maingat na naglalakad para i-serve sa Table 11 ang ni-order ng customer. Malayo pa lang ako ay kilala ko na kung sino ang nakaupo roon. Tipid akong napangiti nang nakarating na ako sa Table 11. Hello ma'am, bati ko sa kanya habang nakangiti. Good oh, baby girl. Gulat nitong sabi at ngumiti kaagad sa akin. Mas lumapad ang ngiti ko. Namiss ko si Audrey. Ang tagal na nang huli naming pagkikita. Pagkatapos kong ailapag ang pagkain niya ay tumayo ito at niyakap ako. How are you Lori? Aniya, okay lang ako, Audrey. Ikaw, kamusta ka? Tanong ko habang hawak ko ang tray. I'm doing fine. Break mo na ba? Join me here. Oo, break ko na after nito pero hindi kami pwedeng kumain kasama ang customer. Magalang na sagot ko. I will talk to your manager. Aniya at tumayo. Hindi pa ako nakapagsalita nang mabilis na ako nitong nahila papunta sa counter kung nasaan ang manager ko. Hi, you're the manager, right? Tumango si Miss Andy kay Audrey. Ma'am Audrey, Aniya, napatingin ito sa kamay kong hawak ni Audrey. How can I help you po? May problema po ba? Mukhang kilala niya si Audrey. Oh, no. I just want Lorraine to join me for lunch. Break niya na rin, right? Nahihiya akong napatingin kay Miss Andy. Ang akala ko ay hindi ito papayag pero umuo kaagad ito na ikinagulat ko. Kinuha nito ang apron at tray sa akin at sinabihan akong may 2-hour lunch break ako. Nagulat ako pero hindi na ako nagtanong pa. Thank you. Nakangiting sabi ni Audrey, at siya na mismo ang nag-order ng pagkain para sa akin. Let's go baby girl. Aniya nang matapos na itong mag-order. Pagkaupo namin sa table ay ngumiti ito sa akin, so, dito ka pala nagtatrabaho. Oo, Audrey, tsaka papasok na rin ako next month sa malapit na university rito. Nakakuha ako ng full scholarship doon at kapag nag-start na ang school year ay part-time waitress na lang ako rito. That's good to hear. Malayo to sa bahay mo kaya mo ba mag-commute everyday? Oo naman, kaya ko naman. Ngumiti ako sa kanya. You know what? I have a condo here. Nasa likod lang ng Racetown na ito. You can stay there as long as you want. Matagal ko na ring hindi napupuntahan yon. Wika nito at bahagyang ngumiti. Nakakahiya naman. Naku, wag na Audrey. Kaya ko naman. Mahihirapan ka lalo na kapag ginabi ka. Kaya nga hindi na ako pumupunta sa condo ko na yon. You can stay there para naman makapagpahinga ka ng maayos after study and work mo. Wala ka nang babayaran na bills doon. Ako na ang bahala sa lahat and I will buy you groceries every week para bawas na sa gastusin mo. Seryosong sabi nito. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Audrey, salamat sa offer pero okay lang naman ako. Sumimangot ito sa akin at nag-crossed arms. Napangiwi ako, may kinuha ito sa bag niya at ibinigay sa akin. Doon ka na muna, Aniya. Kaagad kong binalik ang susi pero hindi niya tinanggap, inirapan lang ako nito. Nagbuntong hininga ako, sa bagay ay malaking tulong din ito sa akin. Sige na nga, malapad itong ngumiti sa akin. Sakto namang dumating na ang ni-order niyang food sa akin kaya nag-umpisa na kaming kumain. Marami itong nakwento at nakikinig lang ako. Natatawa ako minsan sa mga reklamo nito sa mga bagay-bagay. Hindi ka ba magtatanong kung kamusta na siya? Napatigil ako sa pagkain ko. Seryoso itong nakatingin sa akin. Napalunok ako bago nagsalita. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Kamusta na siya? Naiilang na tanong ko. Sa ilang buwan na hindi ko siya nakikita at nakakasama ay unti-unti na akong nasanay. Pero palagi ko pa rin siyang naiisip lalo na kapag bago ako matulog. He's doing fine, he's back to his old self. Namimiss mo, bahagya itong ngumiti sa huling sinabi nito. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Mahina akong tumungo at nag-iwas ng tingin. Mahal mo pa no? She teased me. Kumain na lang tayo Audrey. Nahihiyang sagot ko. Oo, mahal ko pa. Hindi naman kaagad nawawala ang pagmamahal. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko na kalimutan siya or mag-move on. Masaya akong nakilala ko si Rafa kahit sa maikling panahon lang. Hindi man puro masaya ang alaala na meron kami pero sumaya naman ako kahit papaano. Alright, he will be happy kapag nalaman niyang nasa mabuti kang kalagayan.
sabi nito at nagpatuloy na sa pagkain. Masaya rin ako na nagiging okay na si Rafa. Sana ay tuluyan na siyang maging masaya at mapatawad ang sarili niya. Linggo ngayon at day off ko sa trabaho. Sinundo ako ni Audrey sa bahay para maghakot ng mga gamit ko dahil simula ngayon ay dito na ako sa kondo niya titira. Thank you po, kuya. Ani Audrey sa mga tumulong sa amin para iakyat dito sa kondo niya ang mga gamit ko. Nang nakaalis na ang mga humakat ng gamit ko ay napatingin ako sa loob ng kondo. Kulay itim at gray ang pintura nito. Kompleto na sa gamit at malinis na rin ito. Kung hindi ko lang alam na kay Audrey ang kondo na ito ay iisipin kong lalaki ang may-ari nito base sa pintura at color ng mga furnitures at appliances. Ang naalala ko kasi ay mahilig si Audrey sa light colors dahil yun daw ang bagay sa kanya. I bought some cooking tools kasi alam kong mahilig kang magluto. Bago ang oven mo, ani Audrey. Bumili ka pa talaga, gulat na tanong ko. Tumango ito sa akin at ngumiti, minsan pupunta ako rito para matikman ulit ang luto mo. Mahina itong tumawa. Gumastos ka pa talaga, salamat, Audrey. Nahihiya akong ngumiti sa kanya. Come here, this is your kitchen. Hinila ako nito papunta sa kitchen. Namangha ako sa itsura ng kitchen. Ang ganda-ganda nito. Binuksan ni Audrey ang mga drawers para makita ko ang mga gamit. Parang bagong bili lahat ang nakikita kong gamit. Ang ganda, mangha kong sabi. Of course, let's go to your room. Sumunod ako sa kanya. Binuksan nito ang isang room at namangha ulit ako sa sobrang ganda ng kwarto at ang laki rin nito. May walk-in closet din ito at may mga damit na at ibang pangbabaeng gamit. Sa'yo yan lahat, baby girl, nakangiti nitong sabi. Napaawang ang mga labi ko. Parang ganito rin ang walk-in closet ko sa bahay ni Rafa. Kompleto na lahat at pihado akong puro mamahalin ito dahil may mga nakita akong mamahaling brand ng bag. Audrey, sobra-sobra naman yata ang tulong mo. Hindi ko matatanggap ka. Ano ka ba? Kulang pa nga yan. Ano? Ngumisi lang ito sa akin. Hinila ako nito palabas at nagpunta sa isang kwarto, guest room daw yun. May laundry room din dito sa kondo niya. Audrey, maraming salamat ha. Malaking tulong ito para sa akin. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ko na kasi sana tatanggapin ang alok niyang dito ako titira kasi nahihiya ako sa kanya, pero, hindi ako nito tinigilan ng tawag at pinuntahan pa ako sa bahay kaya sa huli ay pernayag na lang ako. Ayaw mo kasing tanggapin ang binigay ni Rafael Sanget Aniya. Bago ako nakalabas sa hospital ay may inabot sa akin si Audrey na passbook at ATM. Pagkatingin ko roon ay nakapangalan yun sa akin at may lamang 20 million pesos ang passbook. Pinabibigay raw ni Rafa sa akin para makapagsimula ako, pero hindi ko yun tinanggap. May ipon naman ako dahil yung dapat na ibabayad ko sa pinagkakautangan namin ay hindi ko nagalaw simulan nang tumira ako sa bahay ni Rafa. Hindi naman na kasi dapat pa Audrey. Sabi ko sa kanya at umupo sa harap niya, hindi niya naman kasi ako obligasyon at ang laki na nang naitulong niya sa akin noon. I understand Lori, ngumiti ito sa akin. Matapos kong maayos ang mga dala kong gamit ay lumabas na ako ng kwarto. Naabutan ko si Audrey na hinahanda ang ni-order niyang pagkain para sa amin. Let's eat Lori, aya nito sa akin. Lumapit ako sa kanya at nag-umpisa na kaming kumain. Bukas di-deliver ang ibang groceries mo. Kapag may kulang tawagan mo lang ako. Nang nakita ko kanina ang laman ng pantry at fridge niya ay nagulat ako. Parang pang 2 buwan na stocks na yun at may i-deliver pa raw. Napailing ako. Thank you, Audrey. Ako na ang bahala kung may kulang man. Nakakahiya na masyado. Sobrang dami na ng laman ng pantry, yung ref ay punong-puno rin. Ako lang naman mag-isa rito. Okay, basta tawagan mo ako kaagad kung may kailangan ka ha. Don't hesitate at huwag kang mahiya. Tumango na lang ako sa kanya at ngumiti. Sa sobrang kulit nito ay hindi ko na kaya pang makipag-argue sa kanya. Nga pala Audrey, may itatanong pala ako sa iyo kung okay lang. Simula nang magkamalay ako sa hospital ay gusto ko na talaga itong itanong sa kanya, kaso nga lang ay marami ang nangyari at nakalimutan ko na rin dahil sa mga iniisip ko. Fire, what is it? Aniya at sinubo ang huling pagkain sa plato niya. Uminom muna ako ng tubig. Ubus ko na rin naman ang pagkain ko. Noong ni-rescue niyo ako noon, isa ka sa mga nandoon at nakikipagbarilan.
Ano ka ba talaga? Anong meron sa inyo? At yung mga lalaking kasama nyo, naalala ko sila. Kaibigan sila ni Rafa dahil minsan na rin nila akong natulungan noong hindi pa ako nakatira sa bahay ni Rafa. Oh, we. Tila nag-iisip ito ng mabuti kung paano ito ipapaliwanag sa akin. Well, we are friends since we were kids except kay Nicolas, the green-eyed man na kasama ni Rafael that day. Malaki na siya nang nakilala siya namin, kahit may pagkasuplado yon ay mabait naman siya kaya naging close rin kami kaagad. Our families are close friends too. Silang anim ay parang mga kapatid ko na rin. We were trained since we were kids. Nahuli lang si Nicolas but he managed, nasa dugo na kasi. Ngumisi ito sa akin. Si Nicolas, iyong may berdeng mga mata, para rin siyang si Rafa. Parehong malamig ang mga mata nila at hindi masyadong nagsasalita. Sanay na kami sa bar ilan Lori. We were trained for that. Tumawa ito. Napaawang ang mga labi ko sa sinagot niya. Ha, bakit naman? Kinalakihan na namin yun. Kami na ang nagpapatuloy ng legacy ng parents namin. Hindi ko na pwedeng i-disclose pa kung anong meron sa amin. It's classified, but rest assured that we don't do illegal things. Ngumiti ito sa akin. Hindi ka ba natatakot? Umiling ito sa akin, mas marami at may mas gravy pa kaming pinagdaan kesa doon. Napakurap ako sa sinabi niya. Base sa pagkwekwento niya ay parang sanay na nga sila sa ganoon. Hindi ako makapaniwala. 7 kaming lahat at ako lang ang nag-iisang babae. Those bastards are billionaires. May sarili silang kumpanyang namamayagpag at isama mo na rin yung mga minana pa nila sa parents nila. They are old rich. Well, pwede mo na rin akong isama. Tumawa ito sa huling sinabi niya. Kaya ba ganito siya kung tumulong sa akin kasi mayaman talaga siya? Ang akala ko lang ay corporate secretary lang siya ni Rafa, pero higit pa pala siya roon. Pero, bakit nagtatrabaho ka kay Rafa? Tak ang tanong ko. Oh, that, I'm just bored. Nakaka-stress kung ako mismo ang magpapalakad ng kumpanya. Gusto ko pagkatapos ng trabaho ko ay wala na akong iisipin, tumawa ito ulit, but I have other businesses na ako mismo ang nagpapalakad, ang iba naman ay may pinagkakatiwalaan ako roon. I'm just checking their monthly reports. Wow! Ang babata pa nila pero ang laki na ng responsibilidad nila. Ang swerte nila na ipinanganak silang mayaman pero malaki rin ang responsibilidad na pinapasan nila. Kaya pala nabili ako ni Rafa sa club at ang bilis niya lang nabayaran ang mga utang namin. Kung tutuusin pala ay barya lang yun sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung bakit sa dinami-dami ng babae ay ako ang napili ni Rafa na maging baby maker. Pwede naman siyang pumili ng ibang babae pero bakit ako? Naalala ko noon ang unang beses kitang nakita ay parang takot ka kay Rafa, pero kalaunan ay hindi naman na. Kaya pala ganoon kasi magkaibigan naman pala kayong dalawa. Wika ko. Mahina itong tumawa, yun ba? Trip ko lang yun. Galing kong umarte no. Natigil ito sa pagtawa nang nagring ang phone niya, kinuha niya ito at sinagot. Yes, okay lang naman, okay. Papasok naman ako bukas Montclair. Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya. Magkausap sila ni Rafa. Lumakas ang pintig ng puso ko. Yeah, bye. I'm busy. Aniya habang hawak ang phone niyang nakadikit sa tenga niya. Nakita kong binaba niya na ang phone at ngumisi. Bumalik na to sa dati. Masungit na tumawa pa ito. Nagpatay mali siya na lang ako sa sinabi niya kahit alam ko naman ang tinutukoy niya. Anyway, enjoy staying here at good luck sa new journey mo as a student. Masaya akong matutupad mo na ang pangarap mong ngumiti ito sa akin. Thank you, Audrey. Ngumiti ako sa kanya. Ipagluluto kita sa next day off ko. Punta ka rito ha. Of course. Masayang sagot nito sa akin. Nakahiga na ako ngayon sa kama suot ang pajamas ko. Next week ay pasukan ko na at bukas ay pwede ko nang kunin ang uniform ko. Excited ako na kinakabahan. Napalingon ako sa bedside table at kinuha ang picture frame. Hello, anak, nakangiti kong wika. Hinaplos ko ang message nito, nagiging maayos na raw ang daddy mo. Binabantayan mo ba siya palagi? Masaya ako sa binalita ni Audrey sa akin tungkol kay Rafa. Bumalik na raw ito sa dati.
Ang sabi ni Audrey ay pagkatapos ko raw puntahan si Rafa sa bahay niya ay pumasok na raw ito sa trabaho kinabukasan. Hindi na raw ito naglalasing at mukhang maayos na ang tulog nito. Masungit na raw ito ulit at minsan mulang makausap. Ang mga magulang naman nito ay bumalik na ulit sa Italy nang nasigurado na nila na okay na si Rafa. Dalawin mo sana ako ulit sa panaginip. Ani ko at humulik sa pisenge ng portrait ng anak ko. Hindi ko alam kung magkukross pa ba ulit ang landas namin ni Rafa o hindi na. Hindi pa ako tuluyang nakaka-move on sa kanya, hinahayaan ko lang ang sarili ko. Alam kong darating din ang araw na tuluyan na akong makaka-move on sa kanya. After 4 years. Lorraine's POV. Nakaupo ako ngayon sa isang bench malapit sa garden at nagbabasa ng libro. Sa makalawa na ang graduation namin at isa akong cum laude. Lahat ng pagod at hirap ko para makapagtapos ng pag-aaral ay worth it. Makakagraduate na ako at bonus pa na with Latin honors. Sa loob ng 4 years ay pagod at puyat ang nilalabanan ko lalo na at isa akong working student. Natuto akong i-manage ang oras ko. Kahit pa nga day off ko ay minsan nagtatrabaho pa rin ako para lang masustain ko ang mga bayarin ko sa school. Laking pasasalamat ko talaga kay Audrey dahil pinatuloy niya ako sa kondo niya at libre na ang lahat. Dahil kung hindi, ay baka hirap na hirap akong igapang ang pag-aaral ko. Tumunog ang phone ko kaya kinuha ko ito. Agad akong napangiti nang makita kong nag-text si Audrey. Congrats baby girl, I'm so proud of you. Sasabihan ko mamaya si Sangeet. Naiiling akong ngumiti. Sa ilang taong nakalipas kapag nagkikita kami ni Audrey ay paminsan-minsan ay sinasali niya sa usapan namin si Rafa. According to Audrey, he is really doing good. Minsan nga ay may nababasa akong news or article tungkol sa business ni Rafa. Sobrang successful niya na sa buhay. Sa 4 na taon na nagkalayo kami ay hindi pa kami nagkita ulit, wala rin kaming communication. I am not asking about him, kusa akong binabalitaan ni Audrey tungkol sa kanya na para bang pinapaalala niya sa akin na minsan ay may isa akong Rafa na nakilala at minahal. I can say na, I had finally moved on. Hindi ko na siya naiisip dahil masyado akong busy sa studies ko, okupado palagi ng pag-aaral ang utak ko at pagod din sa pagtatrabaho. I don't think that I am still in love with him. Siguro, special siya sa akin kasi kahit papaano ay malaki ang naging parte niya sa buhay ko. He was my first love and also my first hairtouch. Sa nakalipas din na 4 na taon ay wala akong naging nobyo. I tried to date someone pero sa huli ay naging kaibigan ko na lang sila. I'm busy with my studies and work kaya wala pa talaga sa isip ko ang pumasok sa isang relasyon. Halos wala na nga akong pahinga sa trabaho at pag-aaral ko, makikipagrelasyon pa ako. Dagdag lang yun sa responsibilidad at iisipin ko. Lori, nandito ka lang pala. Ani Chelsea, siya ang naging kaibigan ko rito sa school. We have the same course at classmate ko siya sa lahat ng subjects kaya palagi kaming magkasama. She's kind and bubbly kaya mabilis lang din akong napalapit sa kanya. Kasama ni Chelsea si Ms. Stacy, isang professor na naging malapit na kaibigan ko na rin. Kanina ka pa namin hinahanap. Ani Ms. Stacy at umupo sa bench. Bakit po? Tak ang tanong ko. You're looking for a job, di ba? May alam ako kung saan may hiring and malaki ang salary offer nila kahit sa fresh grad. Kakilala ko ang HR doon at ni-recommend ko kayong dalawa ni Chelsea. Actually, may recommendation letter na akong binigay sa kanya. Nakangiting wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Chelsea at napatingin sa akin. Kahit ako ay nagulat sa ginawa ni Ms. Stacy. Sa sobrang tuwa ni Chelsea ay napayakap ito kay Ms. Stacy. Tumawa naman ito kay Chelsea. Ilang beses na kasi kaming nag-try mag-apply ng trabaho last week pa at hanggang final interview lang kami. Sinasabi naman namin ng totoo na graduating students kami at kung sakaling makapasa man kami ay mag-start kami kaagad ng work after graduation. Sa interview ay parang interesado naman sa amin ang HR at may sinasabi silang magaganda sa amin. Ang akala nga namin ay magtatanggap kami, pero sa huli ay sinasabihan kami na hindi raw kami nakapasa sa final interview. Nagtataka man ay hinayaan na lang namin, siguro ay may hinahanap sila na wala sa amin. Maya-maya pa ay umalis na rin si Ms. Stacy.
Tuwang-tuwa kami ngayon ni Chelsea, baka this time ay makapasa na kami sa job interview. Naglalakad na kami ngayon ni Chelsea papunta sa kantin dahil nagugutom na raw ito. Kakain daw muna kami bago mag-start ang graduation practice namin. Libre na kita, yun na lang ang regalo ko sa'yo kasi cum laude ka. Tsaka nakita re-regaluhan ng maganda kapag may trabaho na ako. Aniya habang nakaangkla sa braso ko. Ano ka ba, hindi mo na ako kailangan pang regaluhan. Okay na ako sa libre mo. I chuckled. Talaga ba? Edi maganda, hindi na ako gagastos pa ng malaki, tumawa ito. Pagkarating namin sa kantin ay pinaupo niya na lang ako at siya na raw ang pipili ng merienda namin. Nakita ko itong papunta na sa kinauupuan ko at may dalang burger, carbonara at juice. Baka inubos mo na allowance mo ha? Biro ko rito. Meron pa namang natirang pamasahe, tumawa ito at umupo sa harap ko. Loko ka talaga, yung totoo nga. Baka hindi ka na makauwi mamaya. Meron pa nga ako rito. Huwag kang mag-alala. Aniya at kumagat sa burger niya. Hoy, may paparating na pogi. Ngunguso ito kaya sinundan ko naman ang direksyon ng nguso niya. Nakita kong naglalakad papunta sa table namin si Anthony. Isa siya sa naging manliligaw ko at naging kaibigan ko na rin kahit na binasted ko ito. Hey Lori, bati nito sa amin. Hello Tony, ngumiti ako sa kanya. Congrats pala Lori, kanina ko lang nalaman na cum laude ka pala. Nakangiti nitong wika. Thank you Tony. Inaya ko siyang kumain pero tumanggi ito at may pupuntahan pa raw siya. Ito na ang araw na pinakahihintay ko. Nakapila na ako ngayon dahil aakyat na ako sa stage. Wala akong kasama dahil wala na akong mga magulang at wala naman na akong ibang pamilya. Nag-offer ang mama ni Chelsea sa akin na samahan akong maglakad paakyat ng stage pero nagpasalamat na lang ako at magalang na tumanggi. Tiyak na masaya ang mga magulang ko kung nasaan man sila ngayon. I sighed. How I wish na kasama ko sila ngayong lalakad papuntang stage. Napatungo ako at napatingin sa sapatos ko para itago ang malungkot kong mukha. Hindi ka dapat nalulungkot ngayon, sabi ng katabi ko. Mabilis na umangat ang mukha ko at naluluhang napatingin sa katabi ko. Audrey, kinagat ko ang pangibabang labi ko. Surprise baby girl, nakangiting sabi nito. Mabilis ko siyang niyakap. Hindi ko inaasahan na makakarating siya. Ang sabi kasi nito ay nasa Amerika siya at binisita ang lola niya. Hey, stop crying. Pag-alaw nito sa akin at hinaplos ang buhok ko. Kumalas ako sa pagyakap sa kanya at tinuyo ang luhang pamatak sa pisngi ko. Every year kapag may award ako ay palaging present si Audrey at siya ang sama-sama sa akin sa recognition. Tinuring ko na siyang parang ate ko at ramdam kong proud na proud ito sa akin kaya sobra akong nalungkot nang inakala kong hindi siya makakapunta ngayon sa graduation ko. Salamat Audrey, nakangiting sabi ko. Ngumiti ito sa akin at hinawakan ang kamay ko. Anything for you Lori. Maya-maya pa ay tinawag na ang course ko hanggang sa tinawag na ang pangalan ko. Cum laude, Castillo, Lorraine. Let's go. Tumango ako kay Audrey at sabay kaming naglakad paakyat sa stage. Nakita kong namasa ang sulok ng mga mata ni Audrey nang isinuot niya sa akin ang medal ko. I'm so proud of you. Aniya, Lorraine, graduate na tayo. Naiiyak na turan ni Chelsea. Maging ako ay naging emosyonal na rin dahil sa wakas ay tapos na kami sa pag-aaral namin. Congrats sa atin Chels. Ani ko at niyakap siya. Hello, Miss Audrey. Ang ganda-ganda mo palagi. Tuwang-tuwa na sabi ni Chelsea nang makalapit si Audrey sa arman. I know, right? Natatawang sabi ni Audrey, sama ka na sa amin mag-dinner. Pag-aya ni Audrey sa kanya. Pwede po ba? Nahihiyang sabi ni Chelsea. Umalis na kasi ang mama ni Chelsea dahil may trabaho pa ito at wala rin daw silang pang-celebrate kaya diretso uwi na sana siya. Kanina lang din ako sinabihan ni Audrey na magdi-dinner daw kami at isama ko na raw si Chelsea. Of course, let's go. Aniya at naglakad na. Sumunod lang kami ni Chelsea sa kanya at sumakay sa kotse niya. Pagkarating namin sa isang restaurant ay umakyat kami sa taas. Nagulat ako nang makita ko ang mga kaibigan ko sa The Share. Kompleto silang 5 at nakangiti silang nakatingin sa akin. Kaagad akong lumapit sa kinaroroonan nila. Akala ko busy kayo, tila nagtatampo kong wika. Joke lang yun, tampo naman itong cum laude namin.
Ani Patricia. Congrats girl. Ani Ate Zoe at inabot ang regalo sa akin. Lorraine, we're so proud of you. Niyakap ako ni Ate Juliet at inabutan din ako ng regalo. Meron din akong regalo. Halos pasiga na sabi ni Patricia at inabot sa akin ang isang paper bag. Napatawa ako at tinanggap ang regalo niya. Kahit kailan talaga ay napaka-hyper nito. Congrats Lori. Ani Marlene at yamakap sa akin. Girl, masaya akong nakagraduate ka na. Congrats. Ani Stella at niyakap din ako at binigay ang regalo niya. Chelsea, congrats din sa'yo. Here, I have something for you. Ani Ate Juliet at inabot ang regalo kay Chelsea. Nagulat naman ito at hindi makapaniwalang tumingin kay Ate Juliet. Sa akin yan. Of course. You've been a good friend to our Lorraine. You deserve a gift too. Ani Ate Juliet at yamakap kay Chelsea. Binigyan din siya ng regalo nila Patricia, Marlene, Stella at Ate Zoe. Naiyak ito sa tuwa. Minsan kapag nagkikita kami ng mga kaibigan ko ay sinasama ko si Chelsea kaya kilala na nila ito at natutuwa silang may bago akong kaibigan bukod sa kanila ni Audrey. Habang kumakain kami ay nakangiti akong napatingin sa mga kaibigan ko. Lahat sila ay masaya na sa buhay nila at lahat sila ay may partner na. Ako na lang ang naiwang single sa amin. Ngayong tapos ka na sa pag-aaral mo ay pwede ka nang magka-boyfriend, girl. Ani Patricia. Wala pa yan sa isip ko. Natatawang sagot ko. Baka may hinihintay lang yan. Ani Ate Zoe. Kumurayot ang noo ko. Hinihintay. Saan naman niya nakuha ang ideyang yun? Ewan ko sa inyo. Tumawa na lang ako. Everyone, raise your glass for Lorraine and Chelsea. Let's toast for them for graduating and also for Lorraine for being a cum laude. We are rooting for your success in life. Ani Audrey. Pagkatapos naming mag-dinner ay nagsiuwian na rin kami. Hinatid ako ni Audrey sa kondo niya, si Chelsea naman ay pinagtaksi na lang ni Audrey dahil out of the way na si Chelsea at baka gabihin na si Audrey sa pag-uwi kapag ihahatid niya pa ito. Nang papalapit na ako sa unit ni Audrey nang may nakita akong lalaking nakatayo roon at may hawak na malaking bouquet ng bulaklak. Ma'am Lorraine, pagtatanong nito sa akin nang makalapit na ako. Yes po, para po sa inyo. Inabot nito sa akin ang bouquet ng bulaklak at isang paper bag. Nagtataka man ay kinuha ko ito, kanino po ito nanggaling? May card po dyan ma'am. Magalang na sagot nito. May pinapirmahan ito sa akin bago umalis. Tiningnan ko ang bulaklak, napakaganda ng pag-arrange nito. Napangiti ako. Kanino kaya kayo nanggaling? Ani ko, binuksan ko ang pinto at pumasok. Umupo ako sa couch at kinuha ang card na nakaipit sa bouquet. Congratulations on your graduation. Leon lang ang nakasulat. Binuksan ko ang paper bag at may laman yung malaking kahon. Binuksan ko ito at napaawang ang mga labi ko sa gulat nang makita ko ang laman ng box. Isang set iyon ng alahas. Base pa lang sa itsura nito ay hindi ito mumurahin dahil may diamant ito. May isang box pa na nasa loob ng paper bag kaya kinuha ko ito at binuksan. Oh my gosh! Natutap ko ang labi ko. Isa itong relo at alam kong napakamahal nito. Nakita ko kasi itong ni-endorse ng isang kilalang artista at bagong labas lang ito. Kay Audrey kaya galing ang mga ito. Kinuha ko ang phone ko at ni-text siya. Nag-reply ito na bukas niya pa raw ibibigay ang regalo niya sa akin. Nilagay ko sa mesa ang natanggap kong regalo at napatulala doon. Kung hindi ito galing kay Audrey, sino ang nagbigay nito? Sa hindi malamang dahilan ay biglang pumasok sa isip ko si Rafa. Napailing ako, baka naman hindi sa kanya galing ito. I bit my lower lip. Paano kung sa kanya nga galing ito? Ibig bang sabihin ay naaalala niya pa ako?